Simula nang makakilala si Milagros sa Panginoon, naging aktibo siya sa paglilingkod sa kanilang simbahan bilang tagaluto. Isang araw, matapos magluto, biglang sumama ang kanyang pakiramdam. Nakabul na ako ng hininga dahil hindi ko na kayang yung normal na hininga. Nakita ko na lang po siya. Naglalaway na siya. Nakaganyan lang po siya. Hindi na siya umiimik. Agad na isinugod si Milagros sa ospital. Dito ay nalamang kritikal na ang kanyang kondisyon. Umakyat kasi sa 700 ang kanyang blood sugar at nagkaroon pa ng kidney failure dahil sa mataas na creatinine. Pagdating ng ospital, wala na akong kamalayan. Sabi ko, Lord, kukunin niyo na ba si Mama? Sabi ko. Isang linggong nanatili si Milagros sa ICU. Pero dahil walang dialysis machine sa ospital, kinailangan siyang ilipat sa ibang ospital sa Maynila. Alam niyo naman po yung sitwasyon sa mga public hospital pag sa mga emergency room. Hirap po kaming makakuha ng slot agad ng room. Lalong lumala ang kalagayan ni Milagros. Nag-unti-unti na po siyang nagmanas, lumubo na po siya. While nasa emergency, nag-start na siya mag-discharge ng black sa sa diaper. Sabi ko, Lord, ano ba to? Ano ba to nangyayari sa katawan ni Mama? Dahil dito, sinabi ng mga doktor na kailangan na niyang magdialysis habang buhay. Nalungkot po ako, sir, na mag-lifetime akong dialysis kasi iniisip ko saan kami kukuha ng pang-dialysis namin. Tapos, yung yung hirap. Sa kanyang pagkakaratay sa banig ng karamdaman, panalangin ang kinapitan niya at ng mga taong nagmamahal sa kanya. Isa doon ang kaibigan niyang si Priscilla na idinulog sa The 700 Club Asia Facebook Live ang kalagayan ni Milagros. Panginoon, nothing is impossible with you. So Lord, we ask that you heal Milagros, that like her name, that you will create a miracle. Ang panalangin iyon ay umabot sa ospital. Matapos ang ikatlo sa 6 na dialysis sessions, tumigil na ang pag-discharge ng itim na dugo ni Milagros. Sabi ng doktor, ay, Mrs. na pilot, ang ganda, sabi niya ganon, hindi ka na magdadialysis. Napatunayan ng anak ni Milagros na si Zam ang walang hanggang kabutihan ng Panginoon. Nagugulat na lang po ako, may mga pumapasok na amount sa GCash ko, nakaka-help para pag may pinapabili po yung para sa gamot niya, napapa-thank you na lang ako sa Panginoon. Sa kabutihan ng Panginoon, unti-unting nawala ang pagmamanas ni Milagros at unti-unting lumakas ang kanyang katawan. Wala rin silang binayaran na anumang bill sa pangalawang ospital. Ang kagalingan ni Milagros ay patunay na sumasagot si Lord sa ating mga panalangin. Salamat po sa 700 Club Asia na ginamit ng Panginoon para ipanalangin ako dahil si Lord talaga ay tumutugon sa panalangin.